Sa iba pang balita, muling binuksan ng Commission on Elections ang voter registration at plano itong dalhin sa mga liblib na lugar. Ayon sa COMELEC, target nilang makapagrehistro ang higit 1 milyong botante. Si Gabriela sa detalye. Tatanggap na muli ang Commission on Elections ng mga nais magparehistro bilang botante. Unang binisita ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang Mabini Hall sa Luneta Park sa Maynila at tinignan ang voter registration. Ayon kay Chairman Garcia, tatagal hanggang 18 ng Mayo sa susunod na taon ang voter registration. Plano natin, dadalhin natin sa pinakamalalayong lugar para kahit paano yung mga kababayan natin na hindi na makapunta sa mga probinsya nila talaga, madala natin yung registration. Gagawin rin ang Special Register Anywhere program sa mga capital towns at highly urbanized cities sa buong bansa, maliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Target ng COMELEC na makapagtala ng 1.4 milyon mga bagong botante sa kabuuan ng registration period. Ipinag-utos rin ni Chairman Garcia sa mga election officers sa mga highly urbanized cities na magdaos ng Register Anywhere sa mga pamantasan at mga eskwelahan. Maaaring pumunta sa COMELEC o sa mga itinalaga satellite offices ang sino mang nais magparehistro, kabilang na ang mga first-time voters, mga nais mag-reactivate, transfer of registration at kung may nais ipamodify sa kanilang rehistro. Inaasahan na maglalabas ang COMELEC ng listahan ng mga venue na registration site sa buong bansa. Bukas ang pagpaparehistro mula Lunes hanggang Biyernes, kabilang ang holiday mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May mensahe naman si Chairman Garcia sa mga nais bumoto para sa 2028 national and local elections. Huwag na natin hihintayin pa yung katapusan ng registration. Di ba? Yung puot sa inyong mga dibdib, yung ating galit, sa registration na lang natin muna ilaan para po makaboto tayo. Tama nga ang sinasabi natin, balota ang pangtapat natin sa lahat na nakikita yung problema ng ating bansa. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.